Dream come true talaga na magkaroon ng isang naked bike, lalong-lalo na kung brusko ang pormahan nito. Idagdag mo pa nga dyan ang humihiyaw na tunog nito at nag-uumapaw na power, katulad na lang sa motor na pag-uusapan natin ngayon. Actually, isa na nga rin ito sa mga rare bike sa kasalukuyan dahil bihira ka na nga lang na makakita nito sa daan. Kaya ang masilayan ito sa personal malaking karangalan talaga. Guys, ating kilalanin ang isa sa mga legendary bikes ng Suzuki. Walang iba kundi ang Bandit 650A. Ang Bandit ay isang standard motorcycle series ng Suzuki. Nilaunch nila ito way back 1989 at ang naging unang model nila dito ay ang GSF 400 at GSF 250. Naging maganda nga ang panimula ng dalawang motor na to dahil sobrang pumatok ito sa mga tao. Ika nga nila, strike while the iron is hot. Kaya naman sinundan agad ito ni Suzuki ng iba't ibang variation katulad ng GSF 600, GSF 750 at GSF 1200. Alam naman natin na nung era na to sobrang sumikat ang mga sports bike, kaya nung lumabas ang Bandit ng Suzuki nalipat ang interest ng mga tao sa standard bike dahil sa relax at mas komportableng riding experience na naibibigay nito. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang standard bike ay isang motorcycle na suitable for commuting dahil meron siyang upright na seating position, meaning meron itong relaxed na body posture, tapos naka-centralize at nasa baba lang ng rider ang kanyang foot peg at halos ka-level lang ng chest mo ang kanyang handlebar, kaya mas komportable din ang inyong mga balikat. Typically, ang standard motorcycle ay wala ding fairings at windshield, kaya kung tawagin din nila ito ay naked bike. Guys, huwag kayong malilito dahil ang standard at naked bike ay iisa lang. Dahil sa flexibility, lower cost, moderate engine output at relaxed na body position, ang standard bike nga ang kadalasan na ginagawang beginner bike ng karamihan dahil sa madali itong dalhin. Actually, ang unang big bike nga na nasubukan ko ay ang CB400 ng Honda. Special shoutout nga pala kay Sir John dahil pinatest ride niya tayo. Kaya nga ang swerte ko ngayon dahil 2016 model pa ng Suzuki Bandit 650A ang naitampok natin. Kumbaga, rare Pokemon na talaga ito, tapos na-preserve pa ng may-ari nito ang kanyang original na itsura. Nakilala din ang motor na to dahil sa kanyang remarkable na power dahil kargado ito ng 656cc inline 4 dual overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 6-speed with hydraulic clutch na engine na kayang sumagad sa 85 horsepower at 10,500 RPM at kayang umarangkada sa 62 Nm of torque at 8,900 RPM. Para may idea kayo kung gaano ito kalakas, alam nyo ba na ang first gear pa lang nito kaya nang umabot sa 100 kph at kung isasagad naman natin ang kanyang takbo, maaari itong umabot sa 240 km/h, which is sobrang bilis na rin talaga para sa isang 650cc na naked bike. Alam nyo ba na dahil sa remarkable power nito, eto nga noon ang pinanghahagad ng mga HPG dito sa atin. Pinagmamalaki nga din nito ang kanyang dual throttle valve injection system dahil kasi dito mas nagbibigay ito ng very responsive at smooth na power and torque delivery. Ramdam na ramdam ko nga yan sa kada piga ng throttle nito. Actually, pag nirev mo nga siya, mabilis lang din bumababa ang kanyang RPM. Patunay lang yan na balanse talaga ang hangin at fuel na pinapasok ng injection nito sa loob. Okay guys, no, ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko nga dito sa Suzuki Bandit 650A, no, yung kanyang responsiveness. No? So yun, actually guys, pag i-start nyo nga pala siya, no, pipisilin nyo muna yung clutch kasi hindi siya mag-i-start hanggat di nyo pinipisil. Parang sa mga scooter lang din, no. Sagad talaga dapat, no. So guys, no, papakita ko sa inyo kung gaano responsive ang engine ng motor na to, no. Yun, no, grabe, oh. Kada bomba mo, baba agad yung ano niya, RPM, oh. Oh, talagang bumababa agad oh. Grabe. Tapos, pagdating sa sound, no, harmonic yung pagka-inline 4 niya. Oh. Hindi ka masyadong papabarangay Kumbaga, siya, neighbor friendly yung tunog. Angas oh. Responsive oh. Kung anong piga mo, yun din yung binibira niya oh. Oh, grabe. Sobrang lupit ng engine ng motor na to, no. Sa kanyang tangke, kaya nitong magkarga ng 19 liters habang ang kanyang fuel consumption naman ay naglalaro sa 20 km sa kada litro. Bukod sa power, ang engine nito ay nagbibigay din ng maskuladong pangangatawan sa kanyang overall looks. Kung ikaw nga ay hindi pamilyar sa motor na to, iisipin mo na 1000cc siya dahil sa laki ng kanyang makina.
Kahit nga wala itong flarings, hindi naman ito magmumukhang maliit tingnan. Medyo malaki din kasi ang kanyang tangke, kaya talaga namang machong macho ang datingan mo dito. Dahil malaki ang kanyang engine, syempre kailangan din ito ng matibay na skeletal system, kaya kinabitan nila ito ng matabang cradle frame. According nga sa Suzuki, 10% na mas mataba na ang frame nito kaysa sa mga naunang version, kaya mas solid at durable na ang pinagkakabitan ng kanyang makina. Actually, ito nga ang advantage ng cradle sa ibang frame, kasi kung makikita nyo, may umaalalay talaga sa ilalim ng makina nito, kaya secure na secure talaga siya. Pero syempre mas mainam pa rin talaga kung lalagyan mo ito ng frame slider para just in case na magtaob ka, kahit papano protektado pa rin ang engine nito. Kung may jowa ka, marahil matutuwa din siya sa'yo dahil as you can see naman, meron din itong grab bar sa likod, kaya perfect din itong angkasan. Samahan mo pa ng malapad at malambot na upuan, kaya siguradong komportable kayong dalawa. Speaking of upuan, very spacious din pala ang underseat storage nito. Actually, pwede mo pang lagyan yung mismong ilalim ng upuan nito ng konting tools at dokumento. And also, napansin ko nga rin na pointy ang shape ng kanyang tail fairings dahil dito mas nagiging sporty talaga ito tingnan. Kaso lang pagdating sa mga ilaw nito hindi nga ito ganun kalakas lalo na sa gabi dahil naka-halogen bulb pa rin kasi ito. Kaya bilang solusyon, naglagay na lang si Sir Dino ng extra auxiliary light sa magkabilang gilid. Nakadagdag nga din sa sharpness nito yung kanyang mini windshield, though hindi naman talaga nilalagyan ng windscreen ang mga naked bike pero still bumagay pa rin ito sa kanya. Idagdag mo pa dyan ang matulis na side mirror nito, by the way aftermarket na nga pala ito. Pagdating sa muffler, mas bagay talaga sa kanya ang mga long type katulad nitong Yoshimura dahil bukod sa aesthetics nagbibigay din ito ng pinong tunog. Kahit hindi pa naka-TFT ang motor na to, madali mo pa rin maiintindihan ang kanyang instrumental panel dahil sa pagiging retro styling nito wala din siyang masyadong technology sa loob. Kumbaga, raw specs lang talaga ang Bandit 650A. Actually guys, simple lang yung kanyang instrument panel digital. Tapos ito, naka-tachometer, yung kanyang RPM, RPM to. RPM. Ang red line niya hanggang 14,000. May ilaw lang dito na neutral. Tapos ito, gas. Oil engine, oil level ng engine. Ang kagandahan pa sa kanya yun nga, meron din siyang fuel gauge, yung bar. Unlike sa ibang big bike na wala, katulad na lang dun sa CBR ko, wala. Meron lang siya gear indicator. Tapos yung kanyang speedometer. Oras, ayan. Tapos trip meter. So yan. So wala siyang voltmeter kaya nag-install na lang. Voltmeter tsaka temperature. Sa kanyang steering radius, malaki naman ang kanyang turning point kaya hindi ka mabibitin tuwing nagmamaniobra ka dito. Unlike sa mga sports bike na kakain muna talaga ng malaking space bago ka makaliko. Medyo nagtataka lang ako dahil kahit 240 kg siya hindi siya ganun kahirap i-maneuver. Big things din talaga kasi sa malaking steering radius nito dahil kasi dito hindi ka kinakapos tuwing nag-U-turn ka. Kung may big bike na suitable sa mga tropa natin, marahil isa na rin talaga ang Bandit 650A sa pwede nyong pagpilian dahil kasi sa mababang seat height nito na 790mm, abot na abot talaga ito ng mga typical na Pinoy. Katulad ko na lang, I'm 5'8", pero nakabend pa ng konti yung tuhod ko dito. Pero kung naglalaro ka naman sa flat 5 o 5'5", ang magiging dilema mo na lang siguro yung kanyang timbang na 240 kg. Sa seat height ayan, as you can see naman, tiptoe pa tayo. Tiptoe, medyo nakabend pa yung tuhod natin. Hindi naman siya ganun sobrang kataasan. Kumbaga, abot naman ng mga Pinoy. Pagdating naman sa singitan, hindi ka naman pahihirapan ng motor na to. Lalo na pagdating sa paglusot sa traffic. Hindi rin kasi ito ganun kalapad. Actually, 780mm lang din ang kanyang nasasakop. Kaya kung abutin ka man ng rush hour, makakasingit ka pa din. Dahil hindi rin nalalayo sa isang TMX 150 ang lapad nito. Pagdating naman sa pagsingit-singit, tingin ko kaya naman, katulad dito, kaya naman niya sumingit. When it comes naman sa mga buttons niya, actually dito, makikita nyo lang dito, may high beam, hazard, signal light, tapos may busina lang dito, and also may pass-through na ilaw, yung nakagandahan sa kanya. Pagdating naman sa right handlebar, simple lang siya, meron na siyang kill switch, tapos push start. And also, yung kanyang stock na lever is, na rin, adjustable na rin. Stock lang yan, guys. Yun, Tapos,
Yung kanyang clutch ay hydraulic pala. Ayun, no? Kaya dalawa yung reservoir niya. Dito, ito yung sa brake fluid. Ito naman yung sa clutch. Actually, no guys, no, isa nga din sa nagustuhan ko dito, meron siyang center stand, no. Makakatipid tayo pagdating sa pagbili ng mga paddock stand, no, kasi hindi na natin kailangan yun. Kasi siya, meron na siyang built-in na center stand, no. Tingnan natin kung kaya natin, no. Kasi actually, 215 kg ang timbang nito. Uy! Ayun! Kaya naman. Medyo ano lang, konting effort lang din talaga. Babrasuhin mo talaga. Pero yun, kaya naman. Ang ganitong middleweight na motor ay hindi na rin biro ang power na binabato, kaya kailangan meron din itong malakas na stopping power. At syempre, aware naman si Suzuki dyan, kaya bilang preno nito, kinabitan siya ng dalawang 4-piston Tokiko caliper na may kasamang 310mm na disc at single piston Nissin caliper naman sa likod, nakakambal ang isang 240mm na disc. Sad to say, hindi dumating sa Pinas ang ABS variant nito, kaya wala siyang anti-lock braking system. As you may know, ang Tokiko ay isang automobile manufacturer sa Japan na nagsimula noong 1937. Kaya kung inaakala nyong pipitsugin lang ang preno na nakakabit dito, nagkakamali kayo dahil 86 years na ngang nasa industriya ang Tokiko. Pagdating naman sa kanyang suspension, meron itong 41mm telescopic fork na manually adjustable na ang kanyang spring load. Though kahit hindi naman ito naka-inverted, still nagbibigay pa rin naman ito ng good performance. And sa suspension, yun, medyo mabibrate lang, as you can see naman, parang kumbaga kumakalog-kalog talaga ako. Smooth pa rin naman itong naa-absorb ang mga bumps sa daan, pero still iba pa rin talaga ang laro ng isang telescopic kesa sa inverted, kasi may konting tagtag pa rin akong nararamdaman dito, lalo na kung mabilis. Pagdating naman sa shock nito sa likod, ito ay naka-link type coil spring na adjustable na rin ang preload at rebound, kaya tuwing mag-aangkas ka madali mo na ring matitimpla ang laro ng shock nito. Ang gulong ay isa sa pinaka-importanting parte ng motor dahil kung wala nito hindi ito makakatakbo. Ang sukat ng kanyang front tire ay 120/70/17 habang sa likod naman ay 160/60/17 at parehas na itong naka-tubeless. Okay guys, syempre hindi makukumpleto ang vlog na to kung hindi natin kasama mismo ang may-ari ng Bandit 650A na to, Walang iba kundi si Sir Dino. Sir Dino, maraming salamat dahil pinaunlakan mo ako na ipa-review ang napaka-rare na motor na to, Okay, Sir Dino, marami kasi sa mga tropa natin dyan na gusto din bumili nito. Pero syempre, bago sila bumili, kailangan makilala muna nila ng husto ang motor na to, Ang tanong ko, ano ba yung mga pwede nating sabihin na pinaka-best features o nagustuhan mo sa motor na to, First things first, inline 4. Lahat naman halos ng mga nagbibig bike yun ang unang hanap, inline 4. And the best thing dito, ang haba ng salida niya. Ang tagal maubos ng segunda bago ako makashift ng another gear. Tsaka sa 650, 12.5 bago siya mag-red line. Although maximum niya is 14. Although hindi ko naman isasagad. Screaming din pala yung engine niya, Screaming siya pag abot ng mga 4,000, 5,000 RPM sa rektahan. Pero pag dito sa city, yun yung maganda sa kanya. Hindi siya tahimik siya kapag dito lang yung short distance ride. Hindi siya nahiyaw. Pero pag yung rektahan na, doon siya nag-iiskandalosa. Bumira. Pag piniga mo talaga yung throttle, doon siya humihiyaw. Pero pag yung mga idle moment lang, medyo tahimik sobra. Pero pino kahit mahina siya, pino naman yung tunog niya, Oo, hindi siya yung pumupunit agad-agad. Oo, tama. Pag high RPM, doon mo siya maririnig. Mga inline 4 kasi na yung medyo talagang masakit sa tenga, pero ito harmonic yung sound niya, pansin ko. Parang flute lang na diretso ang tunog, swabe lang. Ayun, syempre Sir Dino, hindi naman lahat ng motor perfecto. Syempre, meron din tong imperfection, ika nga. Kumbaga, yung syempre yung kakulangan din. And as a owner nito, ng ilang taon na ba? Since 2018 nyo pa ba nabili to? So mahigit nasa 5 taon nyo na pagmamaari ito. Meron ba kayong naranasan dito na pangit? Or ano yung pwede nating tawagin dito sa kanya na pinaka-disadvantage na siguro sa motor na to? Well, para sa akin, una yung bigat. Talagang steel frame kasi siya Talagang old school, steel frame, mabigat. And maliban doon, yung init nandun na kasi naked siya. Talagang mainit, di mo siya madadrive na naka-shorts.
hindi siya ABS kasi medyo late, old school siya. Although may nakita ako nito sa ibang bansa na naka-ABS. Naka-ABS variant. Alam Pero ko parting Europe lang yung ABS merong, variant eh, no? Sa Parang- Pinas, parang wala eh. Non-ABS Oo. yung dumating. No? Wala akong nakikita dito sa Pinas na may ganitong ABS. Although kahit sa mismong dealer, wala talaga. At isa pa, hindi pa siya naka-LED. Naka-halogen pa siya. Hindi pa siya LED lights. Although yung panel naman niya is naka-LCD, naka-LED naman yung digital naman yung panel and half-is. Kasi parang alam ko, sa pagkakaalam ko talagang pinreserve lang ni Suzuki yung talagang original na itsura Mm-mm. nito since day one eh. Kaya yung ibang parts nito hindi na masyadong Hindi na-upgrade na. talaga. Overall, para sa akin, sulit din talaga na magkaroon ng ganitong motor. Actually, pwede ka nga makabili ng second hand nito sa halagang 300,000 na fair enough naman para sa kung anong kayang i-offer ng motor na to. Naka-fuel injected, may harmonic sounds, big bike talaga ang looks, komportable gamitin, tapos may center stand pa. Yun nga lang, unlike sa mga modernong 650cc na naked bike ngayon, wala itong mga electronics, tapos mabigat pa. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-consider ang presyo nito. Dahil kung gusto mo talaga ng complete package na motor, mag-ready ka din ng malaking halaga. Pero kung ang importante lang talaga sa'yo ay magkaroon ng isang big bike na may malakas at magandang tunog na inline-4 engine, tapos medyo rare pa, siguradong good deal na rin talaga ang Bandit 650 ng Suzuki. Actually, bihira na nga lang talaga ako makakita nito sa daan, kaya pag meron ka na nito, siguradong outstanding ka talaga sa iba. Yun, ano sa tingin nyo? Sulit ba ang Suzuki 650A? Pakikomento na lang yan sa baba dahil excited na akong mabasa yan.